Alhamdulillah, pinupuri ko at niluluwalhati ko ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang lumikha ng kalangitan at kalupaan na pinahintulutan tayo mabuhay mula sa pagtulog. Tunay nga, walang nakakaalam kung mabubuhay pa tayo sa mga araw na ito. Kahapon ay lumipas na, mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Ito'y pinahintulot ng Allah na magkita tayo upang malaman mo, maibahagi ko sa iyo ang kagandahan sa Islam. Ang Islam po, ito po ay relihiyon na aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina." Sa ating wika ang ibig sabihin, nilubos ng Allah ang kanyang paglingap sa atin at ibinigay niya ang Islam na relihiyon na perpekto para sa atin. Ibig sabihin, sino mang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam ay hindi tatanggapin. Pagkat tunay nga na isa lamang ang relihiyon na binigay ng Diyos sa katauhan, ang Islam. Ang Islam ay hinango sa salitang salam nang ibig sabihin ay kapayapaan. Ibig sabihin, ito ang relihiyon na binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Ang ibig sabihin nito ay total submission and obedience to the will of God Allah. Ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Diyos. Nais ko rin malaman sa iyo na ang salita ng Diyos ay ang maluwalhating banal na Quran. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dhalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun." This is the book, the Quran, whereof there is no doubt. A guidance to those who are al-muttaqin, the pious, believer of Islamic monotheism, who fear Allah much, abstain from all kinds of sin and evil deeds, perform all kinds of good deeds which He has ordained, and believe the ghaib. Paniwalaan natin ang mga nakalihim, katulad ng paraiso at impyerno. Hindi nga natin nakita ang impyerno at paraiso, paniwalaan natin ito. Ito ang tunay na mananampalataya, na hindi mo man nakita ang Diyos na lumikha ng kalangitan at kalupaan, ikaw ay nagpapakumbaba na mayroong lumikha ng kalangitan at kalupaan, at siya ang Allah. Ang Allah, siya po ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, siya ang nagbigay buhay sa atin at siya ang babawi ng buhay sa atin. Siya ang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukfuhu yuhasibkum bihillah, fayagfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha, wallahu ala kulli shay'in qadir." Sa wikang English, "To Allah belongs all there is in the heavens and all there is on the earth. Whether you disclose what is in your own self or conceal it, Allah will call you to account for it." Kasi ang Allah, ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Siya rin ang lumikha ng kamatayan at buhay upang masubokon tayo kung sino sa atin ang pinakamahusay sa gawa, asal at pag-uugali. Pinahintulot ng Allah na magkita tayo na saan man tayo naroroon, anuman ang mayari sa atin, ay magkaroon ka ng tunay na kapanatagan at kapayapaan. Higit pa roon ang kasiguraduhan, assurance of salvation. Papaano? Kung ano ang sinabi ng mga propeta, sasabihin natin. Kung ano ginawa ng mga propeta, gawin natin. Pagkatunay nga na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal haji haju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mudatatuha wa kullah mudatatin bid'ah wa kullah bid'atin dalala wa kullah dalalatin finnar. Ang pinakamainam na salita ay ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang maluwalhating banal na Quran. At ang pinakamainam na patnubay ay ang patnubay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga salita at kanyang mga gawa. Ang pinakamasama ay ang makabagong paniniwala. Ang makabagong paniniwala o pananampalataya ay pagkaligaw, at ang pagkaligaw ay sa impyernong apoy ang hantungan. Ibig sabihin, salita ng Allah at pamamaraan ng propeta, ito ang ating kaligtasan. Manalig tayo sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sino mang maniwala sa Allah at kanyang sugo, alalaong baga, siya ay nakapagtamo ng malaking tagumpay. Ililigtas siya sa impyernong apoy at tatagapin siya sa paraiso. Muli ang Allah ay nagsabi, "Walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun." And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise.
they will dwell therein forever. Kapag tayo ay naniniwala, nananalig sa kaisahan ng Allah, hindi natin siya ipagtatambal, at tayo gagawa ng maraming kabutihan, makakaasa ka sa awat habag ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso, magiging panauhin tayo sa paraiso, at ililigtas tayo sa impyernong apoy. So kung nais mo magkaroon ng kasiguraduhan ng kalagdasan ng iyong kaluluwa, tunay na kapanatagan at kapayapaan, simple lang, magbalik loob tayo sa tunay na tagapaglikha. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man sa inyo magsabi mula sa kaibuturan ng kanyang puso ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, tayo ay maninirahan sa paraiso. Ibig sabihin na kapag tamo tayo ng malaking tagumpay, tayo ay maninirahan, tatanggapin sa paraiso, ililigtas sa impyernong apoy. Kaya inaanyayahan kita na magbalik loob tayo sa tunay ng tagapaglikha. Itaas ang kanang kamay bilang sang-ayon na iisa lamang ang tagapaglikha. Ganyan ang kamay mo. Sabihin mo mula sa kibutan ng iyong puso, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sa ating wika ulitin mo, ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Allah. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Ibig sabihin ng Allahu Akbar, ang Allah ay dakila. Tunay nga, ngayon ikaw ay nagsumaksi ka, niniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah, ikaw na ngayon ay kapanalig ng lahat ng mga propeta. Kapanalig ka na ni Jesus, kapanalig ka na ni Birhen Maria, at tayo ay mga panauhin sa paraiso. Sinabi ng Allah na, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. And those who believe, na maniwala sa Allah at kanyang sugo, alalaong baga siya ay nakapagtamo ng malaking tagumpay. Ililigtas siya sa impyernong apoy at tatagapin sa paraiso. Ibig sabihin, kung tayo susunod tatalima sa kanyang utos at batas, tayo ay magtatagumpay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Ibig sabihin, sinabi ng Allah na, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Ang sino mang sumunod sa Allah kanyang sugo, siya ay magtatamo ng malaking tagumpay. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sikapin natin sumunod sa Allah, ipagbawal sa atin ang kasamaan, ipatupad ang kabutihan, alalaong baga ay tayo ay mamuhay mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay. Nang sa ganon, tayo ay maging panauhin sa paraiso. Assalamualaikum. Sabihin mo, wa alaikumussalam. Waalaikumsalam. At sumairin ang kapayapaan. Ang assalamualaikum, ito po ay pandaigdigang pagbati sa sangkatauhan ng mga mananampalataya. Ito ay panalangin ko sa iyo. Ang assalamualaikum, magkaroon ka ng katagumpayan. Magkaroon ka ng, ikaw man ay anumang pinagdadaanan mo sa buhay, ikaw ay mayroong kagulumihanan, magkaroon ka ng kapayapaan. Ikaw ay may karamdaman, ikaw ay gumaling. Ikaw ay nasa kaguluhan, ikaw ay maging mapayapa. Yan ang ibig sabihin ng assalamualaikum. Malalim na kahulugan, pero malaking pakinabang. Ang assalamualaikum, pandaigdigan na pagbati, ang kapayapaan ng Allah ay sumaiyo at obligasyon mo namang ibalik sa nagsalam sa iyo. Sabihin mo, wa alaikum musalam. Allahu Akbar. Maraming salamat. Salamat sa iyong pagtangkilik at pagbabalik loob. Ngayon ikaw na ay kapanalig ng lahat ng mga mananampalataya at kapanalig ka ng lahat ng mga propeta.